May isang babala ngayon sa sambayan ng Pilipino, mga sangkay, na dapat malaman nating lahat. Ano nga ba ito? Hello, what's up mga sangkay? This is me, Sangkay Janjan. I'm back. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. So kung ikaw ay solid sangkay, comment down below at i-comment niyo po yung hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lokasyon. At ayun nga po, isa pong panibagong vlog yung gagawin natin ngayon. But anyway, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.28 million subscribers na dito sa YouTube. At ilang tulog na lang din mga sangkay, 1.29 million subscribers na po tayo. So kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ibig sabihin hindi ka kabilang sa 1.28. So ang gawin mo ngayon, isubscribe mo na. Para pagdating sa 1.29, kasama ka po. Okay? Click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ito mga sangkay, very important na malaman po nating lahat. Ito po ay naibalita ng mga sangkay sa media ng Pilipinas. Nasa ilalim na daw ng La Nina alert status ang buong bansa. So anong mayroon kapag may ganito, may La Nina? Ang La Nina ay kabaliktaran po mga sangkay sa El Nino. 'Di ba? Ang El Nino mainit ang panahon. Nagkukos po ng heat wave at wildfires at marami pa pong iba. So, wag na po tayo magtaka bakit ito na po yung status ngayon ng ating planeta kasi ito na po ang tinatawag na new normal na dapat po makasanayan natin. And hopefully, mga sangkay, maibusan po natin ito bago mag-2030 itong climate change kasi lumalala po ng lumalala. Anyway, yung mga matatakutin, yung mga nervyoso, pwede kayong lumipat muna ng ibang channel, doon kayo manood. Kasi dito mga sangkay, para lamang po ito sa mga malalakas yung loob. Okay? Alright guys, eto, nasa ilalim na ng La Nina alert status ang buong bansa. Makinig po tayong lahat ha. Especially yung mga nasa mga probinsya. Maging lahat na po tayo mga sangkay kasi very important na malaman po natin ito nang sa ganun mapaghandaan po natin. Nasa ilalim na po ng La Nina alert status ang buong Pilipinas. Buong Pilipinas yan ha. Hindi lamang po Metro Manila o Cebu, mga sangkay, kundi buong Pilipinas ito, ayon po sa report, nasa La Nina alert status na. So, ano ang mayroon? Bakit nga ba kailangan pa natin ibalita ito mga sangkay? Sapagkat ito ay delikado. Ngayon nga lang mga sangkay na nakaraan, di ba, nagkaroon ng Karina. Wala pa pong La Nina yon. Pero, grabe na po ang pinsala na nangyari. Ngayon mga sangkay, yung mga bagyo malalakas na, delikado na. So, importante na malaman po natin lahat. Yung mga nasa liblib na lugar, ayusin nyo na yan. Lagyan nyo po ng mga pampatibay ang inyong mga bahay, yung inyong paligid, kung delikado mga sangkay, maging mapagbantay kayo, lalong-lalo na po yung mga nasa pangpang, na mga kabahayan sa mga probinsya. Di ba? Yung halimbawa na lamang po, yung mga nasa bangin. So, eto, may La Nina po tayo. Nasa ilalim na po ng La Nina alert status ang buong Pilipinas. Buong Pilipinas. Ito po ang inanunsyo ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Okay, so in-announce na daw po ng NDRRMC. Very important. Ipamalita po natin ito sa mga kapitbahay natin na may alert na nga sa buong Pilipinas na nasa status alert na tayo ng La Nina. Hindi ko alam kung ito na yung official, pero ito na nga, nakikita na po natin, masyado nang malalakas yung mga pag-ulan. Mga sangkay, talagang ito po yung, tandaan po natin, ito po yung pangalawang problema ngayon ng buong mundo. Maliban po sa number 1, ang problema ay yung mga sigalot na mga bansa, mga awayan, like halimbawa na lang, China, Philippines. Maliban dyan, yung climate change. Kasi, yung climate change ngayon, mga sangkay, ito po yung nagpo-push na mas maging malakas ang lahat ng mga kalamidad. Halimbawa, may La Nina. Ano mayroon sa La Nina? Matitinding ulan. Tapos may climate change pa. So ano na lang ang mangyayari sa ating mundo? Kaya huwag tayong magtaka mga sangkay kung
mga malalakas ng bagyo dahil po yan sa climate change. Medyo nakakatakot lang po talaga, but this is the reality, guys. Ayon po sa ahensya, nasa 66% na po ang pagkabuo ng La Nina sa bansa na Okay, so sa pagkakataong ito, bagamat wala pa po tayo sa pinakasukdulan ng La Nina, ayon po dito sa report ng sangkay, pero nasa 66%. Grabe, no? Pero kung titingnan po natin yung buong paligid, grabe na. So ngayon, na wala pa po tayo sa punto ng La Nina, ito yung time na maghahanda ang buong Pilipinas. Hindi yung tipong kung kailan may La Nina na, saka pa lamang po magre-ready. Hindi na po pagre-ready yun. Panic mode na yun. So ngayon, mga sangkay, yung mga nasa liblib na lugar, mga nasa probinsya, please guys, tingnan nyo po ang inyong paligid. Baka mamaya biglang gumalaw yung kalupaan dahil sa lumambot na, grabe po kasi yung ulan. Ngayon kasi ganun ang nangyayari, di ba? mararamdaman sa mga buwan ng Setyembre, September. O ngayon, nararamdaman na po natin. Oktubre, at Nobyembre ng taong kasalukuyan. Sa ngayon, inihahanda na rin ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang mga akmang tugon sa epekto ng La Nina sa kabuhayan. Yan ang isa sa problema. Epekto ng La Nina sa kabuhayan. Ang unang maaapektuhan dyan, yung mga masisipag at mga magigiting nating mga magsasaka. Ako, anak po ako na magsasaka. So, alam ko yung pakiramdam mga sangkay ng mawalan ng mga pananim. Guys, ngayon pa lang paghandaan nyo na ito. At hindi ko rin alam mga sangkay kung paano din po yung mga magsasaka, paano nila tutugunan ito. Kasi may mga pananim, halimbawa mga maisan, bigla pong inulan, bigla pong malakas yung tubig. 'Di ba? Mga palayan. So kawawa po talaga yung mga magsasaka dito. Mga ari-arian, public infrastructure at iba pa. Ang La Nina ay isang abnormalidad sa panahon. Ang La Nina ay isang abnormal naganap sa ating panahon. Kung saan nagkakaroon ng mahaba-habang pag-ulan at may ikling tagaraw. Inaasahan din ang pagkakaroon ng mataas at malakas na pag-ulan, malamig na temperatura at malakas na hangin. Okay, ngayon mga sangka, ito, mayroon pong sinabi dito si PBBM. Nakita doon ng bagong estratehiya sa pagtugon sa itong pagbaha. Ito, sinabi niya doon po sa lalawigan ng Rizal kasi ito po yung matinding tinamaan nakaraan lamang. Pakinggan po natin since itong si PBBM, mas nakakaalam po ito tungkol po sa climate change ngayon kaysa sa mga iba diyang politiko. Ipinag-utos naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sama-samang pagkilos ng buong pamahalaan para tulungan ang mga biktima ng bagyong Enteng at Habagat. Inilatag rin ng Pangulo ang mga posibleng pangmatagalang solusyon sa yan ang kailangan, pangmatagalang solusyon. Narito ang report. Mga bagong estratehiya ang nakikitang solusyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para tugunan ng pagbaha sa lalawigan ng Rizal. So I think, pakinggan po natin kasi hindi lang naman Rizal ang tinatamaan nito. Marami pa pong mga lugar sa Pilipinas. Yan ang iginiit ng Pangulo sa situation briefing na kanyang pinangunahan. Anya, may mga nakalatag namang solusyon ng lokal na pamahalaan, lalo na sa kanilang flood control. Pero maaaring hindi na ito epektibo, bunsod na rin ng climate change. Yun ang sinasabi natin. Si PBBM kasi noon pa po yan, tinuturo na niya yung about sa climate change. Kahit hanapin nyo po sa kanyang YouTube channel yung mga vlog niya, i-type nyo lang, Bongbong Marcos Climate Change Vlog. Type nyo lang yan, Bongbong Marcos Climate Change Vlog. Lalabas po yan, mga tinuturo niya about climate change. Ako, masugid po ako na taga-subaybay dati mga sangkay sa mga vlog na yan. And we have to come up with new strategies, and that's what we discussed today. Once again, I explained, especially to the local government, Gov Nina here, and the other members of those who are in the meeting, about what our strategies can be in terms of making sure that the water does not come into the low-lying areas anymore. By building the impounding projects upstream. Dagdag pa ng punong ehekutibo, maiaangkla sa pagdami ng populasyon ng pagbaha sa probinsya. Dahil kasi anya rito mas dumarami ang development sa lalawigan, kaya nakakalbo ang mga bundok at gubat. Ayun. That's the very, very problem.
Not just in Rizal, but the whole country, mga sangkay, yan po ang problema. Nakakalbo ang kagubatan. Ngayon, mga sangkay, may strategy. Kailangan po ng pinakabagong strategiya, but yung main point talaga dito, bakit madali na lang po tayo binabaha? Wala na po mga punong kahoy. Tayo ang sumira sa ating kapaligiran. Tayo ang sumira sa ating kalikasan. Then, ngayon, binabalikan po tayo. Diba? Yun ang nakakalungkot na realidad. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Bakit may climate change? Bakit? Tao din ang may gawa. Kinalbo ng mga tao ang kagbuatan. Gumamit po ng mga kung ano-ano mga bagay para po lumago ang kani-kanilang mga bansa na nakalimutan po nila na ang nasisira ay kalikasan. So tayo mga Pilipino, mga sangkay, dapat po talaga maging alerto ngayon. May La Nina. Tandaan po natin, samahan pa ng climate change. Diba? So this is our life today. Guys, ito na po yung pinaka-new normal natin. At kailangan po talaga natin tanggapin at harapin ito. So ngayon, alagaan po natin ang ating kalikasan. Alagaan po natin at huwag po natin babuyin ang ating kapaligiran. Lalong-lalo na po dito sa Metro Manila, ang daming nagtatapon ng basura. Sa paligid lang. So ano po ang inyong komento? Ito po ay babala, mga sangkay. Ayon po sa report, nasa ilalim na daw po ng La Nina alert status ang buong bansa. Wala pa pong La Nina, pero nasa La Nina alert na po. So, ito po yung time na maghahanda tayo sa pagpasok ng La Nina. So, ano po ang inyong komento? Just comment down below. And now, guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Hanapin niyo po ito sa Facebook. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Dito po ako nag-upload ng mga vlogs. Alright? So, ako na po yung magpapaalam. Mag-ingat po ang lahat. God bless everyone.